paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Sinasabing kung anong itinanim, siyang aanihin. May karma, mabuti o masama man ang gawin. Kung ang isang tao'y kakilakilabot ang ginawa, magdanas din kaya siya ng kakilakilabot na karma. Narito ang unang bahagi ng makapangalis at balahibong kwentong tampok sa linggong ito. Pinamagatang kakilakilabot na karma. Sa isa na naman, gabi ng lagi. Kapag ganitong kargado ako ng bawal na gamot, walang awa-awa sa akin, Joji. Nagawa mo na sa akin ang gusto mo, pakawalan mo na ako. Hindi ka na makakalabas ng buhay sa abandonadong bodegang ito. Lahat ng babaeng kidnapin ko at bihagin dito ay iisa nagiging kapalaran. Matapos kong pagsawaan, pinagpuputol-putol ko ang katawan at ikinakalat ko sa iba't ibang lugar para hindi ako masakote ng mga otoridad. Mark! Uy, Uunahin kong pugutan ka ng ulo! yan. Siya ka. Ngayong gumulong na sa sahig ang ulo mo,
Chachap-chapin ko na ang buo mong katawan. Ano ba yan? Nakakakilabot naman yung pelikulang pinapanood mo, Elmer. Patayin na nga yan. No. Beth, ba't mo pinatay ang TV? Kasi basta magkasama tayo dito sa malaking bahay ng amo ko. Wala kang ginawa kundi manood ng horror movie. Paborito kong manood ng mga eksenang kakilakilabot eh. Tsaka sinasamantala ko lang na wala rito yung amo mo. Pabot nga niya ang lechong kawala. Oh, ayan. Diba pa? Buti na lang. Minsan sa isang buwan, 2 o 3 araw na wala dito sa bahay si Tata Nick. Dahil inaasikaso niya yung kanyang mga negosyo sa probinsya. Ang buti ka mo. Wala ibang kapamilyang kurang na amo mo yun. Kapag wala siya dito sa bahay niya, nakakasalisi ako rito. Solo kita. Sarap ng buhay natin. Buhay hari at reyna tayo. Nagpapakasawa tayo sa mamahaling alak at pagkain. At sa yosi. Ha? At sa... At sa ano pa? Ano pa, ha? Saan tayo magpapakasawa, ha? Saan pa ba tayo nagpapakasawa mula pa nung naging magsyota tayo? Saan? Kundi sa... Saan? Teka, ha? Ilalapag ko muna itong yosi ko rito sa ibabaw ng piano ng amo mo. Uy, naku, masusunog. At magpakasawa naman tayo sa hindi natin pinagtatawa ang gawin. Ang makuli ka dyan. Nakikiliti ako. Kunwari ka pa eh. Gusto mo rin naman, ha? Nay, inuubo naman po kayo. Mula naman na magkasakit ako sa baga. Madalas na ako ubuhin, Joy. Madalas ako mahina. Sabi ko ng doktor, kailangan niyo ng mga gamot at masusustansyong pagkain para gumaling kayo. Pero, paano po kayo magkakaroon ng mga gamot at masustansyang pagkain? Wala pong trabaho si Itay. Kaya madalas, lugaw ang kinakain yung araw-araw. Wala sana akong sakit. Kahit pa paano, makapaglalabada ako. Kung di lang po ako 10 taong gulang pa lang, ako na po magtatrabaho para maipagamot ko kayo. Huwag mo po lalahanin, anak. Pagdasal na lamang natin. Pag-uwi ng Itay mo na sana meron siyang dalang pagkain para makakain tayo naman. Hindi lugaw. Beth! Tata Nick! Bakit po, Tata Nick? Bakit purong galit kayo? Pagdating ko, tumugtog kagad ako para mawalang pagod ko sa mahaba kong biyahe pa uwi rito. Pero napatigil ang pagtugtog ko dahil sa nakita ko rito sa ibabaw ng piano. Ano po yung nakita? Bakit may upos ng sigarilyo sa ibabaw ng piano? Ho? Gagakolik! Tata Nick! Sinong lalaking pinapasok mo rito sa bahay ko habang wala ako rito?
Sino? Sino? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Anong sinabi mo sa amo mong gurang, Beth? Sabi ko, wala naman ako lalaki pinapapasok sa bahay niya habang nasa probinsya siya. Tsaka sinubukan ko lang namang umitit na sigarilyo. Kaya ayun, nakaiwan ako ng upos sa ibabaw ng piano niya. Niwala naman siya. Parang nga nagdududa sa akin eh. Kaya nga, napadaan ako dito sa kanto pinag-i-stambayan mo bago ako mamalengke para sabihin sa iyo. Kinakabahan ako. Huwag kang kabahan. Ako, kabisado ko. Masamang magalit ang amo ko. Di naman niya tayo mabubuking eh. Di niya malalaman na kapag aalis siya papuntang probinsya at ilang araw na hindi makakauwi, sumasalisay ko sa kanya sa bahay niya. Paano kung may kapitbahay na makapagsumbong sa kanya? Wala na may ibang taong nakakakita sa akin eh. Kapag nagpupunta ako sa bahay ng amo mo sa kalaliman ng gabi. Sana nga. Kapag may nagchuchu, kapag may nagpahamak sa atin, malas lang niya. Hilmer? Kabisado mo ako, Beth. Labas-masok ako sa kulungan. Wala akong kinatatakutan. Sisiw lang sa akin ang pumatay ng tao. Kapag may nagpahamak sa akin, sa atin, itutumba ko. Pupugutan ko ng ulo. Tay, mano po? Kawaan ka ng Diyos, anak. Ang inay mo, Nasa kwarto po. Natutulog pa. ganun Sa ba? oras na po kasi ng gabi siya nakatulog kagabi. Dahil po sa paghihintay sa inyo. Bakit ngayong umaga na po kayo nakauwi? Malayo kasi ang bahay ng pinsan ko na pinuntahan ko kagabi. Para mautangan ko. May nautang po kayo sa pinsan nyo? Wala nga eh. Kaya naglakad ako ng kung ilang kilometro para lang makauwi. Pahinto-hinto pa ako dahil panay ang ulan. Kasi kahit pamasahe, hindi ako inabutan ng pinsan ko. Kaya masama ang loob ko sa kanya. Hindi rin po pala natin maibibili ng gamot si inay. Masamang-masama ang loob ko sa kamag-anak ko, anak. Palibasa alam niyang standby ako. At mahirap ko siyang mabayaran. Kaya tinikis niya ako. Kahit may maganda naman siyang trabaho. Pagod na pagod po pala kayo. Oo, anak. At gutom na rin. May natira pa po kami lugaw ni inay kagabi. Talagang Sige kakain po. ako. Para mawala ang sakit ng tiyan ko dahil sa gutom. Sige, anak, ipaghain mo ako. Tay, Anak, mahirap ang maging mahirap. Napakahirap. Hello? Hello, Beth. Uy, Hilmer, bakit ka tumawag? Naubusan ako ng load sa cellphone ko eh. Kaya hindi kita matawagan. At hindi rin ako makapag-chat sa'yo. Di ba may pera ka pa? Wala na eh. Natalo ako sa sugal. Padala mo ako. Naku, hindi nga ako makaalis dito sa bahay kapag nandito yung amo ko. Gumawa ka ng paraan. Mahirap.
Hindi nga ako makaalis ng bahay kapag nandito yung amo ko. Ako baka malaman niya na kapag wala siya dito, ikaw na boyfriend kung sumasalisi sa kanya. At habang wala dito si Tata Nick, nagbubuhay hari at na tayo dito sa bahay niya. Wala nila kayo ng boyfriend mo, Beth? Tata Nick! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Tay! Oh, anak, bakit ka humahangos? Mabuti pa nakita ko kayo dito sa terminal ng pampasahero jeep. Nagbabaka sakali kasi akong kumita ng extra sa pagiging barker. Para kumita ako kahit papano, para pambili ng gamot ng inay mo. Tay, umuwi muna kayo. Teka, bakit parang ligalig ka? Ang inay po, nagising siya na inuubo. Ha? Kaya paulit-ulit ko po hinagod yung dibdib at likod niya. Pero lalo po siyang inubo. At ano, anak? Tay! Si inay! Lumura po ng dugo! Walang iya ko, Beth! Tata Nick! Sabi ko na nga ba't tamang hinala ko na kapag umalis ako rito sa bahay, may pinapapasok ka ritong lalaki. Dahil imposibleng mapasok ka ng magnanakaw. Mataas ang pader na nakapaligid sa buong bakuran at may mga alambre at bubog sa ibabaw. At ang gate naman, may matutulis sa bakal sa dulo. Yung pala, ha? Kapag wala ako rito, pinapapasok mo rito ang boyfriend mo at nagbubuhay rin at hari kayo habang wala ako. Tata Nick! Hindi ko pa malalaman kung hindi ako nagkunwaring natutulog sa itaas at palihim akong bumaba para marinig ko kung sino kausap mo sa telepono dito sa sala. Ha? Ayop. Ayop ha? Sa lahat ng ayoko yung niloloko ko. Kaya ito. Iyan ang tapos sa'yo. Iyan ang tapos sa'yo. Saan hahantong ang galit at pananakit ni Tata Nick sa kasambahay niyang si Beth? Pakinggan bukas ng gabi ang ikalawang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang Kakinakilabot na Karma sa isa na namang Gabi ng Lagim. Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Phil Cruz, at Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng tunog, Delyong, sa musika ni Bumoy Salonga
Supervisyong teknikal ni Bong Buyar at Eric Lucero. Isinulat ni Orly Aquino at sa direksyon Leonel Benjamin. Gabi